Good morning mga ka-DIY. So update muna tayo sa ating Bluetooth speaker na ginawa nating chargeable. So kung napanood niyo yung dalawang video natin tungkol dito, ay makikita niyo na gumamit tayo ng dalawang battery pack na dalawang battery pack na tigi-6. So 18650 na 3.7 volts parallel, 6 na piraso, at 6 na piraso din na 18650 series na may 12 volt capacity. So yung experiment natin mga ka-DIY ay nung nalubat na yung battery pack, kung nakita niyo sa taas, ipapakita ko yung picture. So yan, nakita niyo dalawang battery pack yan. So ginamit natin na yung anong meron tayong dito na available na materials, lalo na sa mga charging module. So ginamit natin. So experiment yun. At napatunayan natin mga ka-DIY na yung ginamit natin na setting ay hindi umubra. Nung nalubat na yung 12 volt na supply natin na battery, ay hindi po kayang i-charge ng itong yung unang ginamit natin na charging module, yung may 3.7 na supply. So di ba? So nung nalubat siya, ito, malalaman naman, kita naman may battery indicator tayo. Nung nalubat siya, hindi na niya kayang patugin. Hirap yung charging module na galing sa 3.7 volts na punuin yung 12 volt natin. So ang ginawa natin mga ka-DIY ay siyempre ito pa ng battery pack, yung dalawang battery pack ay pinag-isa ko na. So yung nakaparallel na 3.7 ay siniris ko na rin, dinugtong ko na dito. So 12 volt pa rin, so naging 12 battery na ito mga ka-DIY. So ang ginamit natin na active balancer, BMS, ay same pa rin yan. Same pa rin yan na active balancer, BMS. At saka yung charging module ay pinalitan ko. So ang connection pa rin dito ay kaparehas pa rin. So meron tayong charging module na ginagamit bago. Ito yan. Yung charging module na yan na meron siyang type C na input, type C. Type C to, pero pwede mo siyang lagyan ng external na type C kasi meron siyang connection dito na makikita niyo na may in positive and in negative and in positive. Yan. So ito yan. Yan charging module na yan. Charging input na type C. So same pa rin dito mga ka-DIY yung ginagamit natin dito. Walang nagbago yan. Nandyan pa rin ang TP5100. Yan, TP5000. Nandyan pa rin siya. So same pa rin. Pwede pa rin mag-in dito ng 12 volt na charger at saka 5 volts. So pinag-isa natin dito. Tap. So nag-step down kasi ito hanggang ang in niya ay 5 volts hanggang 15 volts. So pwede ang 12 volt dito i-in. So ang labas niya mga ka-DIY ay 4.2 kasi ang TP5000 ang full charge na output niya ay 4.2. So ginamit natin siya 4.2. Yun ang out niya. Ito. Yan, yung out niya. Papunta yan dito sa in ng charging nito. Ang in ng charging nito ay 5 volts din. At isa siyang step up or boosting or booster. So in siya ng 4.2 volts dire or hanggang 5 volts. Tapos mag-out siya ng 12. Ibo-boost niya yung 12. Tapos pinadaan natin dito sa active balancer. Sa BMS natin. Same na BMS pa rin ang ginamit natin mga ka-DIY, hindi tayo gumamit ng iba. Same pa rin. Yun lang charging module ng una natin ginagamit ay pinalitan natin kasi hindi niya kaya napapull niya ang 3.7 na isang battery pack natin dito. Kaso lang, pag-distribute dito, pag-charge niya dito sa series natin na 12 volt ay hindi niya kaya. So hindi kayang mapatunog. Yun ang naobserbahan ko sa ating experiment. So dito, ilang araw ko nang ginagamit, nilubat ko na yung battery dito, kaya niya. So nung una, kung yung nakita niyo yung video natin, ito, ginundim ko to, hindi na tinakpan ko to. Ngayon, kahit magkabilaan dito, pwede tayong mag-charge dito ng 12 volt and then pwede din dito. Diba? Kasi nilagyan na, mayroon naman tayong battery indicator. Yan, nakita niyo, 100% pa rin. Pwede itong mag-charge. Yun pa rin ang setup. Kung mag-charge ka dito ng 12 volt, ay dapat naka-on to siya. Kasi dinaan natin sa switch Dinaan natin sa switch. So, pwede naman siyang i-off. Maglagay tayo ng charger dito. Pero, hindi masa-charge yung battery. Pero tutunog pa rin siya. Hindi lang mag-charge ang battery. Kasi ang battery, dinaan natin sa switch. So, pwede mo siyang gamitin, i-on. Pwede mo siyang i-charge kung dito ka mag-charge habang ginagamit mo yung Bluetooth speaker. Pwede yun. Kung dito naman, kung naka-standby yung Bluetooth speaker, pwede ka mag-charge dito at saka dito. Yan, pareha. Same pa rin ang
ating connection. Walang nagbago dito mga ka-DIY dito. Ito lang ang nagbago. At saka yung battery, inisang pack natin. So naging 12 piraso na po na battery na series. No, meron siyang 4S at saka 3S at saka 4P. 3 series at saka 4 parallel. Si tiga-apat ang ginamit natin na battery, tiga-apat na nakaparallel. Then series yung isa. So tatlong series to kasi 12 volt ang kukunin natin. So nung sinubukan ko ng ilang piraso na, ilang beses na mga ka-DIY, so hindi siya uminit. Dito lang ang TP. Uminit ang talaga itong TP. So silbi dalawang beses siya dalawang beses siya naging supply dito kasi dumaan pa yung TP5000 dito sa ating isang charging module na meron ng Type C. Pero pwede nating lagyan ng external na Type C. So binubos niya, naging 12 volt ang out niya. Tapos dito siya sa ating BMS. So 3S BMS yan mga ka-DIY. 3S BMS. So makikita nyo. Yan. So maganda siya mga ka-DIY at okay na siya, pwede na siya. Kasi nung nilubat, inubos ko yung battery dito, nilubat ko siya. Kahit dito ka magcha-charge at saka dito, pwede. Kahit pwede mo siyang pagsalubungin. Pero isang charger lang. Pwede siyang dito ka mag-charge o dito. Then, ilang gabi ko na itong ginagamit habang natutulog mga ka-DIY, nagpamusik ko. Pero hindi naman masyadong malakas kasi disturbance yan sa mga kapitbahay. So, magkasunod na 3 gabi or 4 na gabi, hindi pa rin nalulubat mga ka-DIY. 100% pa rin. Hindi siya nalulubat. Gagamitin pa to pag kinabukasan. Tapos, yun lang, ang tagal din niyang ma-full charge. Ang tagal niyang ma-full charge dahil 12 battery na ang ginagamit natin. So, ilang ampere na yun? Yung battery na to ay mayroon siyang 2,200 mAh. So, times 4 lang kasi yung magbabasihan natin ang amperahe niya ay yung first 4 parallel lang. Yung pangalawa, nakasiris naman yun. So, first parallel lang ang babasihan natin. So, 2,200 mAh times 4. So, yun. Meron siyang 8 amperes na. Or 8,000 something. 10,000 mAh o 10 amperes. So, matagal siyang ma-full charge mga ka-DIY. No? At matagal din siyang malubat. Yun po ang advantage. So, okay na siya. Wala na tayong ito na yung final natin na connection kasi ilang araw na kung na ginagamit to tapos inubos pa natin yung battery nilubat bago natin sinarge. Mapa-full charge siya mahigit isang araw mo siyang i-charge mga ka-DIY bago siya full charge. So kaya nga gamit yung battery indicator natin kasi malalaman natin kung nakakarga naman siya. So yun, ilang araw na to na ilang gabi na kung itong ginagamit, magdamag na nakabukas. So naka-sounds po tayo habang natutulog. Pero hindi naman malakas, mahina lang. Pero kumonsumo pa rin ang battery. So, hindi pa rin nalulubat. So, matagal siyang malubat, ilang araw mo siyang gagamitin, ngunit matagal din siyang mapupuno. So, yun lang, okay lang din, pareha, ayos lang, kahit matagal mo siyang i-charge, matagal din naman malubat. So, yun ang update natin mga ka-DIY. So, maraming salamat.